Start agad tayo sa chipset. Helio G91 ang nandito. Nasa comment section yung link sa game test. Itong G91, halos di naman ito nalalayo sa Antutu score sa pinaka-common na chipset na pang entry level na Unisoc T606. Kasi nga itong Spark 30, nasa category kasi ito ng entry level. So kung sa chipset ang usapan, base sa presyo, kalahating red flag ang rate ko dito. Sa akin kasi mas okay sana kahit Unisoc lang basta T615. Mas okay kasi ang points niyan. Number 2 screen, 6.78 inch na Full HD Plus na IPS display na punch hole screen din ang nandito. Green flag yan kasi full resolution. Kaso nabawian lang tayo kasi 90Hz sa refresh rate. Sana naka 120Hz na. Nauso na rin naman kasi ngayon na kahit entry level ay naka 120Hz na. Number 3, memory and storage. 8256 na variant itong rini-review natin. For sale ito ngayon na 6,999 pesos. Yung 8GB RAM nito meron itong memory extension or fusion RAM. Yung flash memory nito ay Embedded Multimedia Card or eMMC. Red flag tayo dito kasi mas maraming disadvantage ang eMMC tulad na mas malakas sa power consumption at mas mabagal sa data transfer versus UFS. Number 4, battery. Standard na 5,000 mAh ang nandito. Package din ng 18 watts. Kung ilang watts na usapan, medyo red flag tayo kasi sa ganitong presyo dapat naka 33 watts na. So nag-charging speed test na rin ako dito. Nag-start ako sa 20% na full ito ng 1 hour at 39 minutes. Number 5, claims/features. Ito ay rated IP64, NFC ready, naka OTG na rin, 5 GHz ng Wi-Fi, meron IR blaster, naka Android 14 na full version, L1 Full HD sa Widevine, meron itong bypass charging at 800 nits peak para sa screen. So test na rin tayo dito sa outdoor. Sa 100% ay klaro, ibaba natin sa half, medyo malabo na. So pag sa outdoor, need talaga ng 100%. So parang common lang din tulad ng ibang entry level. Number 6, camera. Ito yung sample ng 13 megapixel sa selfie. Sa main shooter, 64 megapixel ang nandito na ang claim nito ay meron siyang Sony sensor. Ito yung sample ng pictures. Sa akin, green flag kasi matino naman yung mga shots. Pero red flag lang tayo sa video stabilization kasi wala. Sinubukan ko na nga yan sa halos lahat ng settings. Kahit nga nung gabi, sinubukan ko baka meron na. Pero wala talagang stable. Ito yung sample ng entry level din na smartphone pero maganda ang stabilization. Meaning, pwede naman talaga. Number 7, inclusion or kung ano ang nasa loob ng box. Number 8, dito na tayo sa last part, itong conclusion. Tanong natin, sulit ba para sa 6,999 pesos? Ako, ganito ang take ko dyan. Merong mga nawalang factor para maging sulit sa ganitong presyo, tulad ng hindi ito UFS. Chipset walang special, pero di naman mahina, tama lang. 18 watts lang ang nakalagay. Walang video stabilization at 90Hz lang para sa refresh rate. Binawian tayo sa mga cons na yan, tingin ko kasi sa copyright ng Bumblebee. Syempre may bayad kasi yan. Pero overall, okay naman kasi full resolution, decent camera, matino ang speakers, at maganda lalo yung aesthetics. Tingin ko wag mo lang itong gawing primary phone kasi baka mabitin ka. So yun lang guys, hanggang sa mga susunod na walang sugar coating na review. Ako si Kuya Gizmo, peace.